73. Sahin ko na lang verse 1, 2, and 3 down to verse 7, 17, and the following verses. Ganito ang sabi, tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel, sa mga taong pang-usay malilinis. Ngunit tungkol sa akin, ang mga paa ko'y halos natitwa, ang mga hakbang ko'y muntik ng madulas. Tiknang nadulas. Sapagkat ako'y nainggit sa palad, aking nakita ang paginhawakan ng masama. Na verse 17, hanggang sa ako'y pumasok sa santuaryo ng Diyos, saka ko naunawaan ang kanilang katapusan. Tunay na sa madudulas na dako sila iyong inilalagay, iyong ibinabagsak sila sa kapamakan. Gaya na lamang ang pagkawasak nila sa isang iglap. Tinatangay nalibusan ng mga sindak. Sila'y gaya ng panaginip kapag nagigising ang isang tao. Sa pagkagising, ang kanilang larawan ay pinakamang. Ngayon sa ating e-text na nais pag-aralan, bali yung 73 verse 1, reference siya ng ating e-text. Nais kong sahin sa inyo. Sinasabi ng talata 8, ito rin ay continuation ng ating kaaral. Siniseries na The Beatitudes, no? Verse 8, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Sa King James Version, ganito ang pasakasali. Sa Matthew chapter 5 verse 8, ganito sabi, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Ating paksa na ginawa, true righteousness begins in the heart. Again, true righteousness begins in the heart. Ang tunay na katwiran ay nagsisimula sa puso. Okay? Pag nakuha ninyo yung tayo ngayon ay nabubuhay. Yung mga tao na ang kanilang kaisipan pagkasa natin Kristiyano o ang pagiging isang Kristiyano ay tungkol lamang sa pagganap o paggawa ng mabuti. So yung gusto nila nakikita yung mabuting ginagawa ng mga Kristiyano. Parang nakatingin ang mundo, ang sanlibutan sa panlabas. Dahil doon, may mga tao madalas tinitingnan nila yung katwiran sa panlabas. Only on the outside. At pinagpapalagay natin na yung mga taong tumitingin doon, nakatingin doon sa, let's say, mga religious service o activity na nakikita natin, pinagpapalagay natin na sila ay close na close. Malapit na malapit sila sa Panginoon. Pero, dito sa ating pinag-aaralan, dito sa sermon ng ating Panginoong Yesus doon sa bundok, napakita rito ni Jesus yung kakaiba o kakaibang klase ng katwiran. Different kind of righteousness. Ang Diyos, first of all, nakatingin siya sa panloob. Ang Diyos nakatingin sa panloob. Hindi siya nakatingin sa kung ano ang magagawa mo, ang ginagawa mo. So,
Hindi siya nakatingin initially sa mabubuting gawa mo. Kundi initially, first of all, nakatingin siya primarily sa ating puso. He looks at the heart. Sa lumang tipan, ang mga tao roon, alam nila yung ideya ng pagiging malinis ang puso. At yun nga yung binasa natin kanina sa Psalm 73, verse 1, binanggit doon. Sa natin mga Biblia. Sabi roon, tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel, sa mga taong sa mga taong ang puso'y malilinis. So, sa Israel, ang may malinis na puso, sila yung mga taong nakadepende lamang sa Diyos. At kung babasahin natin ng tuloy-tuloy yan sa verses 2 hanggang verse 28, hanggang matapos yung chapter na yan sa verse 20, yung niyan, verse 28, kahit pa sila ay humaharap sa mga pagsubok, kahit sila ay humaharap sa ang pagtitiis, o sa maraming mga pagdurusa, binanggit ni Asaph, kahit pa nandoon ang mga pagdududa, pero yung kanilang puso nananatili sa Diyos. Their hearts still stay with God. Ano sa Israel? And even yung mga propeta, sinasabi nila na ang katwiran ang magdadala o makikita nila ang Diyos. O ang matuwid, taong matuwid. Kita nila ang Diyos. So sa Isaiah chapter 30 verse 20, sa ibang salin nakuha natin sa ESV, ganito ang pagkakasabi, and though the Lord give you the bread of adversity and the water of affliction, yet your teacher will not hide himself anymore, but your eyes shall see your Father. Tamang ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng pinapay, pagdurusa, pagtitiis. Dahil nga sila ay kasala sa Panginoon. Pero ang Diyos ang magdala sa kanila pa rin sa katuwiran at walang araw makikita nila ang Diyos. Hindi lang yan sa panahon ng Israel, kahit sa mga propeta o sa mga religious leaders ng panahon ng lumang tipan. Kahit yun din, sa lumang tipan din, kahit sa panahon ni Moises, yung mga elders, mga leaders ng panahon niya ay nakita nila ang kaluwalhatian ng Diyos. So Exodus chapter 24, sa talata 10 hanggang 11, pabasa natin doon sa Exodus chapter 24, verse 10 hanggang 11, at kanilang nakita ang Diyos ng Israel sa ilalim ng kanyang mga paa ay mayroong parang isang tuntungan na yari sa mga batong sapiro at tulad ng langit sa kaliwanagan. Hindi ipinatong ng Diyos ang kanyang kamay sa mga pinuno ng mga anak ni Israel. Nakita rin nila ang Diyos at sila'y kumain at uminom. Nakita pa nila face to face, literally, ang Diyos. That doesn't mean, hindi yun nun ibig sabihin na talagang nakita nila mismo ang Diyos. Okay? So, alam natin, ang Diyos ay invisible. God is spirit. Hindi natin siya nakikita. At sinabi nga ng Panginoong Yesus, ng salita ng Diyos sa John, sa Gospel
of John, sa John chapter 1 verse 18, nakalagay doon na walang sino man ang nakakita kailanman sa Diyos. So, ang ibig sabihin ng talatang ito dito sa Exodus chapter 24, 10 to 11, nakita nila ang Diyos, pinapahayag nito na nagpahayag ang Diyos sa kanila sa pamamagitan ng makalangit na pangitain, makalangit na vision o pagkakita sa Panginoon. So, dito sa ating pinag-aaralan, ating Panginoong Yesus ngayon ay tinutuloy niya lamang yung teaching, yung doctrine, yung katotohanan na iyan na mapapalad, sinabi ng ating text, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Kaya number 1 sa ating pag-aaral, the meaning of a pure heart. Anong ibig sabihin ba ng may malinis na puso? Ang kahulugan ng may malinis na puso. Yung salitang pure, Tagalog, binigay sa atin ay malinis. O ibang Tagalog pa, dalisay. Pwede rin natin gamitin yun. So yung Greek word ng salitang pure ay kataros. K-A-T-H-A-R-O-S. Na ang ibig sabihin, clean, malinis. O ang iba pang kahulugan niya is unmixed, walang halo. Okay? So yan ang kahulugan ng salita sa Griego na kataros. So, ang may malinis na puso, yun yung puso na linis sa kasalanan. We are cleansed, di ba? Sa ating mga kasalanan. At kung may malinis na puso, sila yung seryoso pagdating sa Diyos. Sa kanilang commitment, sa kanilang service sa Diyos. Talagang 100% binibigay nila buo yung kanilang puso sa Panginoon. And then, mayroong ding malinis na puso, sila yung mayroong hindi divided yung kanilang focus. Hindi divided yung kanilang service sa Panginoon. Kundi yan ay single-minded. Pero silang focus na doon talaga yung kanilang atensyon o paglilingkod sa Panginoon. Ang Diyos ang kanilang priority sa kanilang pagbuhay. Ang salita ng Diyos, tinuturo ito na ang may malinis na puso, yan ay galing sa Diyos. Malinaw dapat ito. Biyaya ng Diyos sa atin na tayo binigyan niya ng may malinis na puso. Yan ang sabi ng Acts chapter 15, verse 9. Pagawa, kapitulo 15, talata 9, ganito ang sabi, at tayo hindi niya itinangi sa kanila, kundi nilinis ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. At kung babasahin mo yung mga previous verses dyan, pakita mo na ang nagsasalita ay si Apostol Pedro. At tinuturo diyan ni Apostol Pedro na ang puso ay nililinis sa pamamagitan ng ano daw? Ng pananampalataya. So, hindi nalinis ang iyong puso dahil ikaw ay gumagawa ng mabuti. Hindi naging malinis ang iyong puso dahil sinusunod mo ang kautusan ng Diyos. Kundi ang binanggit sa talata, ilinis ang ating puso sa pamamagitan ng pananampalataya. So ang Kristiyano, hindi lamang pala siya naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi nilinis din ng Diyos yung kaniyang
puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Alam natin, sa ating kalikasan, by nature, no, sabi ng salita ng Diyos sa Jeremiah 17 verse 9, na ang puso ng tao ay makasalanan. Na ang puso ng tao ay what? Deceitful and desperately what? Wicked. Ganyang karumi ang puso ng tao. Alam, pero ang tanging makapaglilinis ng puso ng tao, ng puso natin, ay ang Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Sa pamamagitan, yan ang kanyang dugo na natigis doon sa krus ng Kalbaryo upang tayo'y malinis sa ating mga kasalanan, sa ating mga kalikuan. Sabi ng 1 John chapter 1 verse 7, 1 John chapter 1, unang 1. Ito'y makikita natin sa talata 7, ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag at tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Kaya itong 1 John chapter 1 verse 7, tinuturo sa atin dito na ang dugo ng ating Panginoong Hesus ang siyang patuloy na lumilinis sa atin. Lumilinis sa ating mga kasalanan. Alang, huwag nating gamitin lisensya na porket nilinis ka na ng dugo ng Panginoong Hesus, magpapatuloy ka sa kasalanan. God forbid, no? Huwag sanang mangyari, wag nating gawin. No, na yes, malawak, mahabagin ng Diyos, mapagbiyaya ang Diyos, huwag natin samantalahin 'yon. Hindi tayo dapat magpatuloy sa pagkakasala. Yan ang sabi ni Pablo sa Romans 6 verse 2 Huwag, God forbid. Kasi, bakit? Kaya natin sinasabi 'yon. Kasi ang kasalanan, yes, inalis na tayo nito sa parusa. Inalis na tayo nito sa damnation, sa destruction. Inalis na tayo nito sa punishment. Dun sa wrath ng Diyos, sa puot dapat ng Diyos sa atin. Inalis na yun Wala na tayo sa condemnation. Pero, tandaan mo to, yung kasalanan ginawa mo, ginagawa natin. Kung patuloy tayo dyan, may bunga yan. May konsekwensya yan. Anong sabi ng salita ng Diyos? Sa Galatians chapter 6, verse 7, God is not mocked. God is not mocked. Hindi natin pwedeng lokohin ng Diyos. Anong kasunod nun? Kung anong iniyasik ng tao, ay siya niyang aanihin. But you saw, you will reap. Sinabi rin ng Numbers chapter 32 verse 23, yan ay nagpapabala na yung kasalanan natin, hahabulin tayo niyan. Yung sinabi doon na sin will find you out. Sin will find you out. Consequence kasi kasalanan. So, ang may malinis na puso, hindi natin yan pinaghirapan. Hindi natin yan pinagtrabahuan. Ang may malinis na puso ay biyaya ng Diyos, galing sa Diyos, ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan lamang ni Hesus Kristo. Kaya magbigay tayo ng illustration. Pag sinabi natin pure, nakita na kayo ng sabon. Ginagamit natin yan araw-araw. Di ba ang sabon, ang thinking, ang alam natin, malinis ang sabon. Pero mayroong sabon na purong sabon. Ibig sabihin, yung sabon na yun, hindi siya
nilagyan ng perfume. Hindi siya nilagyan ng coloring something material. Additive. Pampakulay doon sa sabon. Purong sabon siya. So, ang may malinis na puso, yung puro, yung dalisay, may dalisay na puso, mahal niya ang Diyos lamang. Hindi po pwedeng ang may malinis na puso binigay sa iyo ng Diyos. Hindi po pwedeng mahal mo ang Diyos tapos mahal mo ang kasalanan. Hindi pwedeng gano'n. Hindi pwedeng mahal mo ang Diyos, nagtatampisaw ka sa kasalanan, o pinapriority mo ang sanlibutan sa iyong buhay. Mas hayok ka na makihalubilo, ma-impluwensya, madali kang ma-impluwensya ng sanlibutan. Hindi pwedeng gano'n. Ano ng Diyos lang? Sa pang-illustration ng tubig. Maglagay ka ng kaunting dumi sa tubig. Anong masasabi natin? Anong maging reaksyon natin? Ay, madumi na yan. Inumin mo pa ba? Hindi na kasi baka meron ng mikrobyo doon. Pagka nalagyan siya ng kahit kaunting dumi, hindi na siya magiging pure. Hindi na siya magiging dalisay o puro. Hindi siya na magiging malinis. Ganun din sa ating puso. Yung ating puso, kapag yan nahaluan ng alin? Kapag yan ay nahaluan ng kasalanan, ano nangyayari? Ano nagiging epekto? Yung ating pag-ibig ngayon sa Diyos nagiging unclear. Hindi tayo makapag-focus sa ministry. Hindi tayo makapag-focus sa paglago bilang Kristiyano. Hindi tayo makapag-focus kapag tayo ay nabubuhay pa rin sa kasalanan. Hindi tayo makapag-focus sa Diyos, sa relasyon natin sa Diyos. Hindi tayo lumago-lago dahil sa kasalanan. Yung puso natin nahahaluan ng kasalanan. Yun ang nakakalungkot sa maraming Kristiyano. Ngayon, huwag natin isipin sana na ngayon na tayo ay nabiyayaan ng dalisay na puso, eh hindi niyan ibig sabihin na meron ka ng ganap na kalinisan. Tinatawag na perfect purity. Walang Kristiyano na magsasabi sa iyo o magsasabi sa akin na, Francis, ako'y meron ng puso na ganap. Meron akong puso na kung tawagin ay completely pure. Hindi yun totoo. At nandito pa tayo sa ibabaw ng lupa. Kasi sa ating buhay, nandoon pa rin yung struggle natin na magkasala. Struggle na patuloy na lumalapit sa atin upang tayo ay tuksohin na bumagsak sa pagkakasala. Huwag mo rin isipin na ang pagiging dalisay puso o may malinis na puso ay para pang nakatingin ka na lang sa panlabas. Para sa iyo, yung mga mayroong malilinis ako, napakabuti. Yung linis ng puso mo, ang buti-buti mo, napakadalisay ng puso dahil sa pinakita niya mabuti. Huwag sanang ganun. Huwag tayong magre-rely sa ganung klase ng pananaw na porket madami siyang ginawang mabuti sa kapwa niya. Makita natin sa social media, di ba? Pag-scroll natin, yung mga ginagamit yung mga ganong klaseng content para makakuha ng view, ng like, ng ganito, ganyan. Anong sinasabi ng tao? May malinis sila.
Hindi tayo doon nakabase sa outward righteousness. Kahit nga yung mga escriba at mga pariseyo na tila matutuwid. Pero ano sinabi ng Panginoon patungkol sa kanila? Yung kanilang puso, malayo naman sa Diyos. Malayo sa Diyos. Ano sabi ng Matthew chapter 23, verse 27 to 28? Matthew 23, verse 27 to 28. Habag-habag kayo, mga eskriba at mga fariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat tulad kayo sa mga pinaputing libingan na magandang tingnan sa labas, ngunit sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay at ng lahat ng uri ng karumihan. Gayon din naman kayo, na sa labas ay mistulang matuwid sa mga tao, ngunit sa loob ay puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Kaming tao, ang tingin nila, na tao, tingin nila doon, katwiran. So ang Diyos, hindi mo kasi pwedeng tukunin. Hindi natin kayang dayain. He is never fooled by outward appearances. Hindi mo siya kayang lokohin sa panlabas kung itsura. Huwag rin natin isipin na ang pagiging dalisa, kung may malinis na puso, ito yung ating ginagawa kapag lilingkod sa Diyos. Again, purity is not about religious activity. Naglilingkod tayo sa Diyos. Naglilingkod tayo sa church. Ako nangangaral ng salita ng Diyos. Tayo lahat kumakanta ng papuri sa Diyos. Nananalangin tayo sama-sama. Ibinibigay natin yung ating mga kaloob, yung ating mga offerings. Ano, bagay doon na nakakalungkot. Maganda yun eh. That's good. Pakikita ng tao. Kikita natin. Pero ang nakakalungkot doon, yung ating puso ay marumi. Kung yung ating puso ay puno ng pride, kung yung ating puso ay puno ng makasariling ambisyon, eh huwag nating isipin na ang may malinis na puso. Kasi nakikita natin si Sister, si Brother, siya nakakabit sa church. Siya lagi. Paupo, nakikinig, ng preaching. Sa sinabing magpuplat ganito, bukas. Sunday, mukha siyang matino. Pagdating ng bukas, susunod na araw, Monday hanggang Saturday, iba na siya. Kaya hindi na tayo dyan nakabase. Hindi lang natin dapat tingnan na may malinis na puso sa panlabas. Ang ating Panginoong Yesus nagbababalak sa atin. Kaya nga natin yung itago. Kaya natin yung itago. Tago mo sa akin, kaya mo itago yan. Pakatabi mo ngayon, kaya mo itago. Ang alin, yung kasalanan. Yung nagdirito ka sa church, nakaupo, nakikinig, umaawit, sumasabay sa worship.
pero meron ka palang tinatago, kung meron ka palang secret sin dyan sa puso mo, pwede mo itago sa akin. Pwede mong itago yan sa kahit sino, sa magulang mo, sa kapatid mo. Pero sa Diyos, ito ang sigurado, hindi mo kaya itago ito, Rose. Kaya ito ang hamon sa atin. Saliksikin natin ang ating puso. Saliksikin natin kung ano yung ating mga motibo. Motibo. Bakit ba tayo nag-church? Bakit ka nagpe-pray? Bakit ka nakikinig ng sermon? Ito ba'y dahil sa approval ng tao? Ito ba'y para mapansin ka? O para sa kaluwalhatian ng Diyos? Yun ang purpose kasi. Kung bakit tayo nandirito, bakit tayo naglilingkod, gusto nating luwalhatiin ang Diyos sa buhay natin. Kaya saliksikin natin ating mga puso. Ano pa? Hanapin natin, pangarin natin, araw-araw na magpalinis kay Jesus Cristo. Lahat tayo sa ating mga kasalanan, araw-araw. Bago magtapos ang araw mo, kailangan sabihin mo sa Panginoon, ipahayag mo sa Panginoon ang lahat ng iyong mga kasalanan. Na malinis ka sa iyong mga kasalanan. Dito sinabi ng 1 John, di ba? Chapter 1, verse 19. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive you. Saan? Sa lahat ng iyong mga kasalanan. Sana, alin natin ng Diyos ang mayroong single-minded heart. Single-minded heart. Tandaan mo to, ito rin sabi ng Scripture. Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. No one can serve two masters. Hindi mo pwedeng ibigin ng Diyos at ang mamon, ang pera. Dapat ang Diyos na. At tandaan mo rin, walang hating puso pagdating sa Diyos. Walang kalahati lang yung kanyang puso sa paglilingkod. Kailangan po yan. At ang tunay talaga na nakaranas ng muling kapanganakan o nakaranas ng mayroong binagong puso ang Diyos. Ang hahangarin talaga ng puso na yan ay yung mga makalangit na bagay. Yung mga spiritual na mga bagay. Yung katwiran, yung sinasabi na, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. At yung kanyang katwiran, yun yung hahanapin natin. Yun ang hahangarin natin. Once na tayo ay na-born again, once na tayo ay naisilang na muli, naging Kristiyano, hindi na tayo basta-basta ba naapektuhan o basta ayok doon sa mga bagay na makamundo, na mga nasa sanlibutan. Kaya ng pagiging malinis ang puso. Yan ang kahulugan. May malinis na puso. At ang may malinis na puso, may gantimpala. May reward. May pagpapaalala. May binibigay, inilalaan ng Diyos sa atin. Kaya sa pangalawa nating pag-aaral, the blessing of a pure heart. The blessing of a pure heart. Ano yung pagpapala? Ano sabi ng verse? Matthew 5, verse 8. For they shall see God. Sapagkat makikita nila ang Diyos. Wow! What a comfort, di ba? Ito yung isa sa mga pinakadakilang pangako sa atin ng Diyos. For they shall see God. One of the greatest promises yan sa atin ng Diyos. At isinulat sa kasulatan, sa Biblia. Ngayon ang tanong niyan sa atin, paano ang may malinis na puso
makikita ang Diyos? Yung siguro ang tanong. Paano makikita nila ang Diyos? Sila ng mga mayroong malinis sa puso. Pinanggit ko nga kanina sa aking exegesis sa point 1. Makikita natin ang Diyos kung magitan ng pananampalataya. Ngayon pa lang, kahit ngayon, makikita mo ang Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y sa pamamagitan ng pakikinig mo ng salita ng Diyos, sa pagbabasa mo ng salita ng Diyos, at sa pagkilos ng Banal na Espiritu sa iyong buhay. Doon mismo, nakikilala mo, nakikita mo ang Diyos. Kahit siya ay Diyos na invisible, kahit siya ay Diyos na Spirit, hindi mo siya nakikita, pero nakikita mo siya sa pamamagitan ng pananampalatayang regalo niya sa iyo. Faith, ang pananampalataya, mata mo yan sa Diyos. Mata natin sa Diyos yung pananampalataya. At nakikita natin ang Diyos sa pamamagitan ng spiritual fellowship. Gaya nito, ang ginagawa natin. Kita natin siya, nararanasan natin, nararamdaman natin ang presensya ng Diyos. So kung tayo ay umaawit, makapuri, sumasamba sa Diyos ng sama-sama, at sama-sama rin natin pinakikinggan ang kanilang mga salita. So yan, nakikita natin ang Diyos. At ito pa, nakikita rin natin ang Diyos, makikita rin natin ang Diyos sa huling pagbalik ni Yesu Cristo. Hello. We will see God in Christ's return sa pagbalik ni Cristo. Are you excited? Excited ka na ba ito? Diba? Sabi ng salita ng Diyos sa Revelation, ang lahat ng mata, ng ating mga mata, makikita natin siya. Hindi mo lang siya makikita ng parang napakalabo, kundi makikita mo siya as is siya talaga. Makikita natin siya face to face. We will see the Lord Jesus Christ face to face sa kanyang muling pagbabalik. Makikita rin natin ang Diyos sa eternity. Sa walang hanggan. Doon sa langit na bayan, walang anumang makakaadlang sa atin para hindi natin makita ng malinaw, maliwanag ang Diyos. Yung representative Diyos, iti Yesu Cristo. Mismo, makikita ng ating mga mata. Hindi kayang hadlangan ng kasalanan. Kasi ang kasalanan, wala na. Ang tanggalin na ng Diyos. Yung sabi ng Revelation chapter 22, verse 4. Revelation chapter 22, verse 4. At makikita nila ang kanyang mukha. At ang kanyang pangalan ay masusulat sa kanilang mga noo. Doon sa eternity, doon sa walang hanggan. Wala tayong ibang gagawin doon kundi paglingkod sa Diyos. Kaya nga bang nandito tayo sa lupa, sanayin na natin yung sarili natin naglilingkod sa Diyos. Ito. Hindi tayo ng church. Kinig tayo ng preaching. Pamalas natin yung ating mga talento sa Panginoon. Hanggat may lakas tayo, hanggat may buhay tayo, ipagamit natin sa Panginoon. Kasi, balang araw, pagdating natin dun sa walang hanggang tahanan natin dun sa langit, na inihanda sa atin ng Diyos, inihanda sa atin ni Yesu Cristo. Ano tayo bang gagawin dun? Kundi lingkod sa Kanya. At yung paglilingkod natin na yun, ganap yun. Perfect na paglilingkod yun. At doon din mismo napupulfil. Alam niyo ba? Doon din napupulfil yung alin, Pastor, yung tunay na purpose kung bakit tayo nabuhay at darating ang araw, yung kawakasan ng lahat. At ito yung sinasabi ng confession eh. O alam pa rin ninyo ito.
Yung sinasabi ng confession that the chief end of man is to glorify God and what? And to enjoy Him. And doon mai-enjoy natin. And at last, finally, makikita natin siya. Makikita natin ating tagapagligtas, ang ating Panginoon. Nagligtas sa atin, sa ating mga kasalanan. Siyang nagbigay sa atin, naglinis sa atin, ating mga kasalanan. Di ba kayo? Alam niyo, minsan, nararamdaman natin, may respect. Talagang totoo naman. Minsan, nararamdaman natin na tila ba parang ang layo mo sa atin. Nakaramdam na ba kayo? Napakiramdam. Na parang minsan, ang layo-layo ng Diyos sa atin. Na pagka ganun, huwag mong isipin, hindi kasi. Okay? Huwag mong iisipin na ikaw ay mapapahamak. Ang mapapahamak ang iyong kanina. Alam mo, baka kasi ibig sabihin lamang kasi yung puso. Hello? Kaya ganun yung pakiramdam mo. Are you with me? Kasi kaya ganun ang pakiramdam mo na parang ang layo ng Diyos sa'yo. Kasi baka ibig sabihin niya, yung puso mo distracted. Nakalin, pastor. Distracted ng kasalanan. Sa paggawa ng kasalanan. Sa pagpapatuloy. Huwag nawang mangyari. Huwag nawa sana na tayo nabubuhay sa kasalanan. Distracted ka dahil sa kasalanan. Nadidistract ka dahil marami kang alalahanin sa buhay. Kasalanan na mag-alala. Ang dami mong inaalala. Kaya ka nawawalan ng focus, nadi-divide yung focus mo, yung attention mo saan? Sa Diyos. Kahit yung commitment mo ngayon sa Diyos, yung faithfulness mo sa Diyos, yung service mo sa Diyos, nahahati. Dahil distracted ka ng bagay na ito. Kaya pakiramdam mo parang layo-layo sa iyo ng Diyos. Parang daw yung salamin. Salamin na lang, gamitin natin yung salamin. Pag ang salamin, iniwan mo dyan, hinayaan, nakauyang-yang. Ano mangyayari? Aalikabugin. Aalikabugin. Tapos, suotin mo na lang. May makikita ka ba? Hindi, di ba malabo? At hindi mo siya nililinis. Or let's say, merong window na malaki. Kasi yung window, puro alikabok. Puro mga dumi. Hindi mo yan nililinis. Hindi yan siya nalilinis. Hindi mo makikita yung iwan. Yung salamin na yon o yung bintana na yon, nakatutok yun sa araw. Hindi mo blurred yun. Nagiging blurred. Hindi siya fully makikita mo yung tamang iwan. Nakakarangan siya. So, ganun ang puso natin. O baka ganun ang puso mo. Pero kailangan tanggalin. Pero kailangan ilasin. Pero kailangan ipalinis sa ating Panginoon. Ngayon pa natin sa pamuhay yung mga salitang ito. O baka mamaya may nag-iisip sa inyo bago tayo tumungin doon sa application. Kaya isip nyo yun. Kanyang matay ang tao, pa lang yung makikita ng Diyos. Hindi yan Kasi kahit ngayon pa lang, pwede mo nang makita ng Diyos. Sa pagkita lang, kuha ko minsan, pero
Kahit hindi pa nila naiintindihan. Minsan, pagka meron tayong namatay, kakilala, meron sa mga kamag-anak niya, sasabi niya, kapiling niya, nakita niya. Parang doon pa lang ba mag-start na makita nila, makita natin yung story. Kung makita ang Diyos kahit ngayon, pwede. At magtutuloy ito pagka ikaw ay tiniwan. Okay? So, apply natin ang salitang ito. Sikapin natin mabuhay ng may kagiliran sa araw-araw. Mabuhay, may kabanalan, araw-araw. Ako, ang reward pala ng Diyos ay makita siya. Kailangan yung goal natin yung maliit sa kanyang puso. Again, hindi sa panlabas, hindi ma-release sa panlabas. Okay, ito po. Kasi maganda yung manggagaling sa loob, magmamanifest. Okay? So, sabi ng salita ng Diyos, I am holy, be holy. Sabi niya, may banal, sabi ng Diyos. Tayo'y magpakabanal sa lahat ng paraan ng pamumuhay. So ito'y tatandaan mo rin. Hindi tayo tinawag ng Diyos para sirain, wasakin, sayangin ang buhay na meron tayo ngayon ng kasalanan. Huwag na huwag mong gagawin. Hindi ka dyan tinawag. Hindi ka tinawag para maging walang tagyan. Tinawag ka na mabuhay ng may malinis na puso. Piliin mo kung ano ang tama, kahit mahirap. Piliin mo kung ano ang nakakabuti, kahit mahirap. Okay, that's number 1. Number 2, guard your heart from worldly distractions. Bantayan po ang iyong puso mula sa mga makamundong, mula sa mga nakakapunta na ito sa mundo. Tulad ng ating pastor. Social media. Tawag na distraction yan. Hello? Social media. Yung pagkahawag mo ng cellphone mo, pagka-scroll mo gano'n, napunta ka sa short videos. Short videos. No, ba yun? Reels. Tapos meron pa isa yung mga short videos lang. Pinapanood. Series ba? Ano ka na eh. Iba eh. Para siyang nadidistract ka na dyan eh. Na nauubos na yung oras ko doon. Kaka-scroll. Ano pa? Mga gaming. Mobile Legends. Ano games. Sa cellphone. Nauubos mo oras ko. Nadidistract ka. Imbis na meron kang time para magbasa ng scripture. Meron kang time para mag-pray o magdasal. Nauubos dahil doon. Hello. Ito ba? Uy. Di ako exempted. Lahat tayo. Lahat tayo rito. Social media, games, kung ano-ano ba. Ano pa? Alam nyo, kahit yung kaaway natin, ayaw ng kaaway natin. Minsan ayaw din ng kaaway natin. So listen to this. Mahalaga to. Minsan ayaw din ng kaaway natin na maging sobrang sama kayo. Ito yung ginagawa ng kaaway. Minsan, ito yung nangyayari ngayon sa atin. Gusto ng kaaway. Maging busy ka. Yan. Yan ang gustong-gusto niya ngayon. Maging busy ka saan? Well, kaugnayan sa Diyos. Sa ibang bagay, of course. Maging busy ka sa trabaho mo. Maging na phone. Maging busy ka sa mga kaibigan mo. Maging busy ka sa
Maging busy ka sa maraming bagay hanggang sa dumating yung oras, yung panahon na wala ka ng oras sa kanya. Ang gusto niya, job. Agawin ka sa mga bagay patungkol sa Diyos. Yan ang ginagawa niya. Hatakin, pinahatak ka niya. Araw-araw yan. Araw-araw kang hahatakin para lang itayo ka ng job sa Diyos. Don't tell me I'm wrong. Okay? Dahil ang daming distraction ngayon sa paligid. Napakadami. Ano pa? Desire for money. Pagkakagad sa sakit. Oo, marami tayong bayarin. Marami tayong obligasyon. Responsibilidad. Pero huwag mo sana sasayangin o babaliwalain ang mga pangako ng Diyos sa'yo. Napakarami. Tiwala ako sa Diyos. Tiwala ako sa Diyos. Pastor, linggo lang kasi talaga yung malaki ang pasok ng pera. Ang pinapipili na ng Diyos. Sino unahin? Siya pa ang trabaho. Guard your heart from worldly distractions. Ano pa? Lastly, worrying. Nagiging worldly distraction siya. At sa paanong paraan. Pag lagi mo ni-entertain, pag lagi kang napupuno ng alalakan. At madalas na napupuno ang alalakinin sa mga kababaihan. Sa mga nanay. Kasi sila yung may hawak ng papat. May hawak ng budget. Kaya yung mga lalaki dyan, James Dawson, maging mapagpasensya. Kasi talagang hindi natin may iwasan. Minsan talaga ang ating mga asawa ang dami nilang ginagawa. Ito ulit. Hindi nila alam saan ito kukunin. Tayo naman, mga lalaki, parang chill. Ibigay na sa iyo yung pera di ba? Wala ka dyan. Yung binadget ng guys. Minsan, kailangan tamang pag-budget. Minsan, nasa atin din na sigiging problem. Kaya tayo masyadong natatabuhin. Marami talaga. Siguro, sabi nito sa atin, magkaroon tayo ng tamang disiplina. Okay? Hindi forget, dumating ang biyaya o blessing, dumating ang maraming, yung para pagtanggap lubos biyaya. Ubos. Ano ba yan? Ubos biyaya. O yun, ubos biyaya. Ubos biyaya, hindi lubos biyaya. O yun, Pampangan prophet. Ubos biyaya, bukas. Ganun. Dapat natin yung pagtanggap ng Sarap kaya blessing. yun, matutulala. So, tanggap ng blessing, isipin ng Panginoon. Ibigay. Ibigay para sa Panginoon. So, maging mapagpasalamat. Then lastly, ito naman yun talaga gusto ko. Ay, sa Panginoon. Hold on to His promises. To His promise. Panghawakan mo ang pangako na ito. Blessed are the pure
in heart, for they shall see God. Hawakan mo yung pangako. Will see God. I will see God. He will see God. It's a great lesson. Tatapos ako sa isang quote. Let's close a prayer. Sabi ni William Hendrickson. Ito na sinabi niya. I'd like to quote. Sabi niya, this beatitude promises a blessedness of both present and future. The pure in heart already enjoy a spiritual vision of God now and will fully see Him in eternity. In a process. And kila namin Diyos, salamat po sa ating salin. Talong sa ano. Ito'y magsilbing kalakasan, paglago sa ating pananampalataya sa iyo. Tulungan kami, O Diyos, na may sa pamamay, narinig namin, nakakagpapahal. Tawad po sa lahat ng aming mga kalipuan, sa lahat ng digising po kami sa lahat ng ito. Makapamuhay kami ng may kabanan sa iyo, sa araw-araw ang pamumuhay. Kaya aming mapaghawakan mga pangako sa amin. Kung aming panalangin sa Panginoon Jesus. Ay, para ako na sa ating pagkaloob at habang